So, hi guys! This is your admin Kulot. So, guys, lahat ng mga nagtatanong sa akin, I receive a lot of questions. So, ang una nilang tanong sa akin, nandyan ka na ba sa Finland? Yes! I'm here already in Finland and this is my house. This is my home. And I'm wearing this t-shirt now that I came from HSS. Diba? So guys, first question that I encounter every time na pumapasok ako sa GC is, how much the cost of living in Finland? So guys, yung cost ng living dito, sabihin natin, expensive. Kahit naman sila sasabihin ng mga local dito, expensive. Because yung pagkain nila dito, mura lang. Makakabili ka ng 79 cents na milk, ng patatas na cents, 1 euro, so mura lang yon. But the house is like the cheapest one for one house, one home, one room, one living room, at saka open kitchen tulad ng sa akin is 600 euros. So yan, every month pinabayaran namin yan. Except for water. Meron din kaming sariling bill ng tubig. At saka sariling bill ng kuryente. At saka yung pangkalahatan na kuryente, yung maintenance sa buong apartment nyo, iba din yung bills na babayaran nyo, guys. Hindi siya isang bill lang kasi kailangan yung bills doon sa the whole apartment nyo kasi may common kayong sauna at saka meron kayong common na laundry room. Kayo yun hinati-hati doon sa mga lahat ng tenant. Kaya yun ang babayaran nyo. Tapos yung kuryente naman dito, tulad sa akin, yung nako-consume ko lang every month, kasi mag-isa lang ako, hindi siya umaabot ng 15 euros. Depende kung gaano katagal minsan yung day off ko, kasi stay at home ako minsan, di ba? Babad ako lagi sa internet, tsaka sa Facebook, whatever. So, yun lang. Pero yung bahay talaga dito, mahal talaga siya, guys. Yung mga student houses dito na yung parang cell room lang, yung may common na kitchen, may common na toilet, common na laundry room, common lahat, baga boarding house kung sa atin is nasa 400 to 500 depende sa places. Lalo na pag nasa north, south, west, east, ganun. Lalo na sa city, sa Helsinki, sa Turku, mahal talaga yung mga bahay nila doon. Kasi city sila. Tapos, yun na yung cost of living dito. Mahal talaga. So, kahit yung mga local talaga, sinasabi nila mahal talaga yung bahay nila. Kung gusto mo namang mag-own ka ng sarili mong bahay, pwede ka naman mag-loan sa bangko. Pero yun nga lang, ang nire-require ng bangko is yung language nila. Na maintindihan mo na ang terms and conditions or whatever there na andun sa kasulatan ng bangko. Yun ang terms and condition nila. So, hindi ko kakayanin yun kasi hindi ko pa naintindihan lahat. Kaya hindi ako maglo-loan. Diba? So, yun na yung cost of living dito. So, magkano na naman ang sahod dito? So, yung sahod dito, guys, nakadepende yan sa work mo. Nakadepende din yan sa tagal mo. Nakadepende din yan sa anong profession mo. So, pero yung minimum talaga na sahod dito is nasa 11 euro per hour. So, 11 euro per hour, ito total mo yan na in every week, 8 hours every day, tapos 5 times a day per week yung work mo. So, yan ang iipunin mong oras, tapos ita-times mo doon sa 11 per hour. Pero sa amin na caregiver kami, so J21 kami, so yung sahod namin is nasa 2,268.
Yung ordinaryong tulad lang namin. Pero, meron kaming mga overtime. Tapos, meron din kaming double pay pag Sunday, 15% pag Saturday, double pay pag holiday. Yung mga read in the calendars, yun, double pay yung mga ganon. Ganon din naman sa ibang mga profession. Pero sa practical nurse, yun ang sahod. Tapos yung mga pumupunta naman ditong Huiba Abustaya, yung sahod nila is nasa 2,108. Oh, ganun. Ganun yung sahod nila monthly. Pero, it's before tax yan Before tax yan. Kasi, dito, the more you earn, the more tax you have. So, habang marami kang overtime, mas tataas yung tax mo. So, kung 24 yung annual income mo, 24K yung annual income mo for the whole year, so meron kang tax ng 8%. Pero ngayon, dahil as of October, tumataas na yung tax nila dito, kaya mas mataas na ata yung percentage ng taxes. So, hindi ko din alam kung magkano na yung magiging taxes ko, kasi yung taxes ko, this year, before this October, yung tax ko is 16%. So, hindi ko alam pag nagpataas ako ulit, baka magiging 20% na ako, di ba? Kasi, yung mga overtime mo kasi, lalagyan mo din yung tax. Lahat na papasok na pera sa'yo is may tax yun. Yun ang minimum na sahod dito. So, iba't ibang profession, iba't iba din yung sahod, tsaka iba't iba yung overtime. Yung sa mga cleaner naman, maabot din naman sila ng 2,000, pero yung iba, walang Saturday, walang Sunday. Tapos yung mga nurse naman, meron ang mga first na mga fresh graduate na mga nurse. So yung kaibigan ko, naging nurse na siya dito. So ang nasa sahod niya is 2,500. Ganun yung sahod niya. Tapos wala silang Saturday at Sunday. Kaya minsan yung mga nurse dito nagpa-part-time sa mga nursing home. Ganun yung mga teknika nila dito para makakuha sila ng overtime. Tapos yung iba namang nurse, depende kasi sa year ng experience mo. May mga nakalagay kasi sila dito na mga rate ng kung anong group ka, ganun. Lalo na yung taon ng experience mo. Meron naman na mga ibang nursing home na mataas yung sahod nila every hour. Baga, sasabihin nila, oy, G23 ka o 20 per hour yun. Yung mga nasa Cotejoy to, yung nag-house to house. Ganun. Malaki yung sahod nila dun. So, yun ang mga minimum lang na sahod na alam ko, na mga nakakausap ko. Pero pwede ka naman mag-part-time sa ibang kuti if your employer is allowed you to. Diba? Ganun. Pero may mga employer daw kasi na strict. Pero open naman sila dito. At least, nagtatrabaho ka pa rin sa kanila. Kasi yung day off mo, minsan itatrabaho mo sa iba. Diba? Pwede naman yun. May mga nakilala kong ganun. So, yun na. Tapos, yun na yung mga taxes. Tapos yung sa salary, sa payslip mo, kukunin nila doon yung kukunin nila yung sa TE, yung sa KELA. Kumbaga pension sa Pilipinas. Doon nila kukunin yung percentage mo doon sa payslip mo. Automatic na yun. So magkakaroon ka na lang ng after tax. O after tax. So example, yung sahod mo is 2,000. So, after tax niyan is dyan lang yan sa 1,700. Tapos bayaran mo yung kuryente, diba? Electricity bills, internet bills. Kung meron kang sasakyan, babayaran mo din yung car bills, water bills. Kung nagbabas ka, monthly bills ng pamasahe sa bus. Paano pa yung gala mo? Diba? Diba gagala din tayo? Pacharot-charot gagala tayo. Kakain ka pa sa restaurant. Diba? Tapos, yung mga pampaganda natin. Yung mga personal needs natin. Diba?
So, hindi mo mababudget yung sahod mo pag wala kang overtime. Mahirap mag-survive pag walang overtime. Kasi ang daming taxes na babayaran. Lahat yun may mga tax. So, the new rule now, sabi ng supervisor ko, yung may mga pet sa bahay nila, may bayaran na sila na 10 euro every pets. So, marami nang nagbabago ngayon, guys. So, hindi nyo na makukumpara noon at ngayon. Kasi bago na din yung tagapamahala nila, kaya marami na talagang magbabago. So, hi guys! Ito yung payslip namin as of Lahihoy Taya. So, yung Hinkilotonos, tsaka Hinkelonro. So, yung Hinkilotonos namin is yan yung number mo dito. At yung isa naman is yung employment number mo. So, naka-indicate dyan yung petsa ng sahuran. So, tinakpan ko lang yung mga naka-red dyan. Tinakpan ko lang kasi it's my privacy. So, yung pangkitili is yung ATM nyo. So, yung may arrow na red, Luma Paiva Yalila, yan yung mga vacation leave nyo. So, sa nakikita nyo, yung arrow na may ahinta, yan ang kabuuang sahod nyo. Tapos, yung snarkulan ko naman dyan is 15.5. Iyan yung percent kasi nag-declare ako ng 33,580 annual income. Pero hindi ko pa yan na-reach. Pero kailangan kasi na tataasan mo yung annual income mo para makalculate nila kung magkano ang ibibigay nila na tax sa'yo. So, makikita nyo dyan sa payslip kung ano yung mga karagdagang mga overtime namin sa Sunday, Saturday, tsaka yung sa pagkain namin may deduction kami, tsaka yung sa Michaela na din, yung Tio Ilakamakso, yung sa TL. So, makikita nyo dyan yung mga lahat ng oras, ilang oras yung natutal namin, nakuha namin sa work. Yung Mara. So, tapos yung Ultensa, yung total, tapos mga deduction na din yan. So, sa sahod mo plus overtime, yan na lang yung magiging net mo after tax. Kasi malaki yung magiging tax mo dito pag malaki din yung sahod mo. Lahat andyan si Vero nag-aabang. So, nakadepende na lang yan kung paano ka mag-budget. Tsaka, di ba sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga tax na babayaran mo dito. Kaya, nasa sa iyo na yun kung paano babudgetin yung mga bills, lalo na pag mahilig kang umutang kasi marami ding utangan dito ng gadget, 'di ba? Andyan si Gigante. Kaya ikaw na yung mag-budget kung magkano ang matitira mo, magkano ipapadala mo sa Pinas at magkano ang gagastusin mo.